payo nyo sa ating pangalawang Pangulo, tutukan mo yung mandato mo. At sabi mo nga doon sa ang mensahe mo sa ating Kongreso, to go beyond yung tough talk ninyo, gamitin yung kapangyarihan nyo, i-align ninyo yung pondo para sa OVP nang naaayon sa kanyang constitutional mandate. Which is yun nga, para ka lang in waiting ka lang na kung ano mang mangyari doon sa Pangulo, diba? Yun lamang po naman ang constitutional mandate ng Vice President. Pero ang problema po kapag ganyan ang balik ka agad, this is politically motivated, kaya I'm being stripped of, kasi nga hinihingi niya 2.037 billion for next year, Senator. Malaki, masyado. Kaya nga tayo legal lang, ang aking reasoning, legal lang ako, stick to the Constitution. Dapat yung bigay natin budget sa presidente, hindi naman siya titipirin in the sense na wala na siyang ginawa kundi nakaupo lang sa opisina. Bigyan natin siya ng budget na angkop sa kanyang posisyon at saka sa mandato ng kanyang posisyon. Ano ba yan? Number one, sabi ko nga, dapat parati siyang ready maging presidente anytime. Kahit mamayang gabi, kahit bukas, dapat handa siya maging presidente. So ang kilos niya, ang official schedule ni Vice President, parati siyang merong briefing, parati siyang nag-aaral, parati siyang nagbabasa. Kung kailangan niya mag-international conference, punta rin siya doon. Bigyan din natin siya ng travel sa loob ng bansa para makaikot din siya sa bansa para maramdaman din niya yung sentimiento ng taong bayan. So ganun lang, wag na yung bigyan natin siya ng pundo para makalarga siya ng 5 bus na makalibreng sakay. Wala na pong katuturan sa Office of the Vice President yun. Magbigay ng school bag, magbigay ng seed money para sa negosyo. Wala na po yun. May mga specialized agencies na para dyan. Hindi na natin dinodoble yung cost. Hindi lang kasi yung cost ng programa yung dinodoble natin, yung infrastructure ng programa, idodoble mo rin eh. Di ba? Yung magwe-warehouse siya para sa kanyang relief goods. Magbabayad siya ng mga tao niya para sa kanyang distribution chain. Hindi masyadong dumodoble ang gastos at wala na pong wala nang connection yun sa kanyang main obligation. Alam naman niya yan nung tumakbo siyang Vice President eh. Ang main obligation mo ay maghanda ka dahil hindi natin alam na pagkagising mo ng umaga, kailangan maging presidente ka na. So, kailangan handa ka. So, kung parang sa Olympics yan, ikaw ay silver medalist. Mag-ready ka na sa next Olympics para gold medalist ka na. So, Senator Coco, kasi sinabi rin naman po ni VP Sara na pinaubayan na niya po sa Kongreso. Bahala na kayo. Sige, sa budget ko, hindi ko na yan questionin. So, pag dumating po sa hanay niyo po, sa Senado po, pag nagkaroon na po ng BICAM para dun po sa kanyang pondo, itatanggalin nyo na po yung mga social services niya, yung kanyang syempre confidential fund, tinanggal na po. Tanggalin na. Oo, tatanggalin na po. Tinignan ko naman yung presentation niya. Maganda naman din yung presentation niya, naka-itemize. Oo. Naka-itemize eh. Tanggalin na natin yun. Yung school bags, mga bus, tanggalin na natin. At ang aking point is, kung ano man yung amount na matipid, wag nang gastusin yun. Pambawas na yun sa budget deficit. Yan na yun. Dapat ngayon ganito na tayo mag-isip eh. Yung utang natin palaki ng palaki kada taon dahil budget deficit tayo. So kung meron tayong matipid, ang argument kasi ng iba, ilipat sa ibang gastusin, hindi wala rin tayong natipid. Di parehas din yung budget deficit at saka yung utang palaki ng palaki. So kung ano yung natanggal natin doon, wag na natin ilagay sa iba, pang-reduce na yun ng budget deficit. So, napansin ko rin, napakadami niyang mga professional fees na hinahire. Siguro, pwedeng justified yun dahil mga advisor niya, mga taga-lecture sa kanya, pero tignan din natin yun kasi parang, if my memory serves me right, mga 100 million plus din yun eh. So, gawin natin,
hindi natin isisiro yun, pero gawin natin reasonable. Which is how much po? Reasonable yung halaga. Ano po ang nakikita niyo Ay- pong reasonable? Kasi 2.37 billion by half ba? Kasi yung dati po kay VP Malaki, Oo. malaki because ako sinusulat ko na nga ngayon ng proposal ko kay Senator Grace po as chairperson ng Finance. aming Committee on Appropriations, Oo. Committee on Finance. Yung mga ganon, yung mga duplication na project, tanggalin na natin yung totality. Tapos yung meron pa siyang yung mga professional fees niya doon, babawasan ko pa rin. So malaking bawas.